Guilty ang hatol ng Olongapo Regional Trial Court Branch 74 kay U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton sa pagpatay kay Jeffrey Jennifer Laude. Pero imbes na murder, ibinaba sa homicide ang kanyang kaso. Pumalag naman ang mga kinatawan ng Amerika nang ipag-utos ng korte na sa New Bilibid Prison ikulong si Pemberton. Live mula sa Olongapo City, may report si Rida Reyes. Rida? Jessica, matapos nga ang 6 na buwan na pagliliti sa kasong murder nitong si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton sa pagpatay sa Pinay transgender na si Jeffrey Jennifer Laude, guilty ang hatol na ibinaba ng Olongapo City RTC Branch 74. Wherefore, judgment is rendered, finding accused Lance Corporal Joseph Scott Pemberton guilty beyond reasonable doubt of the crime of homicide. Guilty ang hatol ni Olongapo Regional Trial Court Branch 74 Presiding Judge Rolene Hines Habalde kay U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton dahil sa pagpatay kay Jeffrey Jennifer Laude. Pero ibinaba ng korte sa homicide ang isinampang kasong murder laban sa Amerikanong sundalo. Hindi raw kasi lubos na napatunayan sa mga ipinisintang ebidensya ang 3 aggravating circumstances para sabihing murder ang kaso. Una, wala raw nakitang treachery dahil hindi premeditated o pinlano ang pagkamatay. Pangalawa, wala rin daw napatunayang abuse of superior strength dahil kahit pa raw dumaan sa puspusang pagsasanay si Pemberton bilang sundalo, wala raw expert witness na nagsabing dahil lang sa lalaki siya, nangangahulugang mas malakas siya kaysa kay Laude, na isang lalaki pero lumaking babae. Wala rin daw cruelty o pagmamalupit. Cruelty could not be attendant when the crime was committed by the accused. Consequently, due to the failure of the prosecution to establish any of the qualifying circumstances alleged in the information, the killing of Laude amounted only to homicide. Napatunayan naman sa korte ang 2 mitigating circumstances na dahilan para babaan ang sentensya kay Pemberton. Una ay ang pagtago raw ni Laude kay Pemberton ng kanyang totoong kasarian. At pangalawa ay ang pagiging lasing umano ni Pemberton kaya wala siya sa tamang katinuan ng maganapang pagpatay. Since 2 mitigating circumstances and no aggravating circumstance have been found to have attended the commission of the offense, the penalty shall be lowered by 1 degree. Pero hindi naman kinatigan ng korte ang pag-iit ni Pemberton na self-defense ang nangyari. At ang agad na pagtakas daw ni Pemberton matapos ang krimen sa halip na tulungan si Laude ay maituturing na evidence of guilt. Si Pemberton din daw ang most plausible suspect dahil siya ang huling nakitang kasama ni Laude bago siya natagpo ang patay. Sinintensya ng Olongapo RTC si Pemberton na makulong ng 6 hanggang 12 taon. Pinagbabayad din siya ng mahigit 4.2 milyong pisong danyos sa pamilya Laude. Itinakda ng korte sa New Bilibid Prison pansamantalang ikulong si Pemberton. Pero pumalag ang mga kinatawan ng gobyerno ng Amerika. Giit nila nakapaloob sa mga probisyon ng Visiting Forces Agreement o VFA na dapat manatili si Pemberton sa kustodiya ng Amerika hanggat hindi natatapos ang buong judicial proceedings. Yan po ang nasa order. Ang kinakailangan ko mo sa kanya na nakahandcuff, Philippine National Police na hindi na yung mga gwardya niyang mga Amerikano at dapat diretso na siya sa Muntinlupa. Nang nagkakagulo na, sumaklolo pa raw ang Department of Justice sa mga kinatawan ng Amerika. Ngayon lang din biglang naglabas ng ang DOJ ng kanyang opinyon at ang kanyang opinyon ay ibigay sa Amerika muna si Pemberton. Of course, that is just a legal opinion and that a legal opinion cannot and should not can never overcome a decision of the court. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Justice na sa Camp Aguinaldo dadalhin si Pemberton kung saan ito mananatili hanggang matapos ang apela at magkaroon ng final decision ang kaso. Masakit daw para sa pamilya Laude na binabaan ang parusa kay Pemberton. Bakit ganun? Na lumabas naman talaga doon sa tanong sa doktor na ang ikinimatay ni Ganda dahil sa pagkalunod. Tapos parang hindi ako kontento pero ganun pa man. Ang importante, makukulong siya. Hindi na sayang yung pinaglalaban namin
makakulong siya. Hindi na sayang ang buhay ng anak ko na hindi niya mapagbabayaran. Masakit pa rin kasi namatay yung kapatid namin eh. Dapat murder. Dapat it's unfair naman talaga. Ang palubag-loob na lang po sana yung hinatol po ni Judge na dadalhin agad sa New Bilibid Prison si Pemberton, kahit yun na lang naman po matatanggap na namin. Kaya mga kasama, hindi dito natatapos ang laban ni Jennifer Lauren. Ang mga realista naman sa labas ng Olongapo City Hall of Justice, kontento raw sa hatol pero nabababaan sa sentensya. Hindi na maaaring iapela ng prosekusyon ang desisyon ng korte na ibaba sa homicide ang kaso. Dahil sa ilalim ng batas, bawal ang tinatawag na double jeopardy o ang muling paglilitis sa akusado para sa parehong kaso. Pero para kay Roque, hindi naging patas kay Laude ang naging desisyon ng korte. Ako po, ang galit na galit ako dun sa mitigating circumstance ng passion and obfuscation because that will encourage hate crimes against the LGBT community. Para bagang, okay na intindihan namin ang galit ninyo laban sa LGBT, kaya kapag nakapatay kayo, mas mababang parusa ang makukuha nyo. Mali po yun sa aking pananaw. At pag-aaralan po namin kung paano namin ma-erase man lang yan sa Supreme Court. October 11 noong isang taon nang matagpo ang patay si Laude sa loob ng banyo ng isang lodging house sa Olongapo City. Batay sa testimonya ng medical legal at forensic pathologist, asphyxia o kakapusan sa hangin dahil sa pagkalunod ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakitaan din siya ng mga pressure marks sa leeg dahil sa pagkakadiin sa kanya sa inidoro. March 23 ngayong taon nang simulan ang paglilitis sa kaso at nadesisyon ito sa loob lamang ng 9 na buwan. Jessica, pasado alas 7 na ng gabi kanina nang makaalis dito ang convoy ni Pemberton at sa mga oras na ito ay pabalik na raw siya doon sa Jusmag compound sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kanina nagkaroon din ng problema dahil nga nagkaroon ng konfrontasyon dahil ayaw i-turn over ng US authorities itong si Pemberton sa mga PNP na dapat, sila na raw dapat dahil nga siya na-convict na ng homicide. Pero so ang nangyari ngayon, ang presiding judge ng Branch 74 ay nag-decide na sa pansamantala muna, imbis na sa New Bilibid Prison dadalhin itong si Pemberton, ay siya muna ay mananatili sa kanyang temporary detention facility sa AFP Custodial Center sa Camp Aguinaldo rin. Pending yung deadline na 5 days na ibinigay ng judge dito naman sa VFA Commission para makapag-sumite ng written explanation at ang kopya ng Memorandum of Agreement between the US government and the Philippine government tungkol sa kung saan ba talagang detention dapat mapunta ang isang convict na si Pemberton. Samantala, nagpalabas na rin ang pahayag ngayon lamang ang US Embassy at sinabi nito na sa kanilang pagkakaunawa ay as far as they are concerned daw ay masusunod kung ano yung probisyon sa ilalim ng VFA. Jessica. Yan din ang sinabi ni ng US Ambassador nung nag-guest siya dito sa ating programa, Rida, no? Sabi niya mananaig ang VFA. So ang babantayan ngayon, ang tututukan ngayon kung sino ang mananaig dito, kung saan siya dapat nakapiit, no? Kung sa New Bilibid Prison as decided upon by the court, or yung kung ano man ang kagustuhan ng embassy under the provisions of the VFA na sinasabi nga nila. Ang naalala kong template dito, Rida, yung kay Daniel Smith, no? Ang naalala ko, nakakulong siya nun sa Aguinaldo for the longest time, eh. Yes. Di ba yung kay Jessica, kung ating matatandaan, si Daniel Smith din, kasama rin dun sa commitment order ay ma-transfer din siya, napunta rin siya sa Makati jail. Pero pagkatapos niya ay nag-rule nga nag-rule din ng korte na ilipat na rin siya sa US Embassy at kalaunan nga ay inalis na rin siya dahil dineclare nga ng Supreme Court na hindi na raw dapat na ilagay maging detention facility itong Supreme Court, itong US Embassy para sa isang convicted US serviceman. So in this case, medyo may pagkakahalintulad din dahil hanggang ngayon kahit na more than 10 years nang naganap yan, meron tayo ngayon ditong panibagong kaso involving itong isang US serviceman, ay nagkakaroon pa rin ng conflicting na interest from
different parties from the US authorities at sa Philippine authorities dahil mula pa lang nung nagsimula itong trial phase na ito, iginigiit na talaga ng US authorities na yung provision sa ilalim ng DFA dapat ang masunod. Pero kanina kasi nung nagkaroon na ng conviction, ang understanding dapat ay automatic kung maililipat yung kustodiya sa Philippine authorities. Kaya naman kanina, Jessica, nung paalis na, for the first time, nakita natin na umalis si Pemberton. Naka-handcuff siya at puro mga tiga PNP yung nag-escort sa kanya, papasok dun sa kanyang van. So ito'y parang bang hint na at least nagsasubmit naman ang US authorities dun sa fact na dapat PNP, local, dapat, Philippine authorities dapat ang may kustodiya kay Pemberton. Yun nga lang, tungkol dun sa magiging detention facility, yan ay questionable pa rin hanggang ngayon dahil nga meron daw nauna ng Memorandum of Agreement between America and Philippines. Okay. Rida, ano ang binigyang weight ng korte kung bakit naibaba itong habla from murder to homicide? Yes. Jessica, di ba kasi ang both murder and homicide, pareho kasing under niyan, pareho kasing napatunayan na pinatay ni Pemberton itong si Laude. Pero magkakatalo lamang dyan kung hindi mapapatunayan, kung mapapatunayan rather na yung tatlong aggravating circumstances na treachery, abuse of superior strength at saka yung cruelty ay dapat present nung time na nagawa yung krimen. In this case kanina, yun yung absent. All three elements na aggravating circumstances ay absent daw. Yan ay kaninang binalangkas nitong reader nitong dun sa hatol. And bukod pa dyan, kaya rin naman napunta siya dun sa side ng homicide ay dahil naman present on the other hand yung dalawang mitigating factors. In this case, ang sinabi, lasing daw si Pemberton nung naganap itong insidente kaya medyo weak daw siya at wala raw siya sa proper state of mind nung naganap yung pagpatay kay Laude. At pangalawa ay meron daw ng passion dahil sa hindi sinabi ni Laude na siya pala ay ibang kasarian. Kumbaga nagdilim ang paningin daw ni Pemberton kaya't nagawa niya yung pagpatay dito kay Laude. So ito yung difference ng homicide and murder. Pero syempre, ang ginigit ng prosecution, hindi naman daw yung totoo dahil as far as they're concerned, sapat daw yung kanilang mga ebidensya, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rida Reyes.